Mga kaibigan, ito na po ang ika-4 na episode ng aming talakayan ni Jared. At ito na po ang huling episode ng debate na ito, mga kaibigan. Atin pong hihimay-himayin at i-analyze ang video na ito. At lalagyan ko po ng kaunting reaction, mga kaibigan. Panoorin po natin. Sa puntong ito, mga kaibigan, ito naman ang aking decision sa aking tinindigan na ito ay magbubunga pa ng mas magandang pagtatalakayan sa susunod na panahon. Sapagkat naka-encounter ako ng ganyan katatalas ng mga pananalita na sa susunod ay tatanggihan ko na yung mga ganyan. Kasi ang mga nakikinig, hindi naman yung magaling sa daldalan ay panalo na. Hindi naman yung nagsasabing talo ka na, sa demonyo ka na. Hindi maganda yon, maniwala kayo. Dahil ito ay religion. Pahirap sa akin Galing ganito na lang. Kapatid na yun, Sel. Total, tapos na tayo dito kay Tatang na Dadjun. Siguro yung iba naman na makakadiskusyon dahil nag-iba na natin yung iglesia niya eh. Wala na siyang may tatay pa. Kaya yung nagsasalita naman siya ng side comment. Kaya Iba na kasi talaga yung niya yung stand. Hindi mo nagiba ang iglesia ko, kaibigan. Kayabangan mo lang yan. Ha? Kayabangan mo. Hindi mo nagiba Kayo na ang iglesia bahala. ko. Bigyan kita. Kayo na bahala, ma. Bigyan kita ng patunay na hindi mo magigiba ang iglesia namin. Kahit lahat pa kayo, hindi mo magigiba. Sandali, Bradese. Sandali, Bradese. Titindigan ko, Bradese, sandali. Titindigan ko lang, sasabihin ko lang sa video na ito na hindi niya kayang gibain ang aming iglesia sapagkat nakasulat sa Biblia. Binigyan ako ng Panginoong Diyos na magbukas ng pintuan na hindi maisasara ng sino man. Saan mababasa yun? May susi pala si Dadjun. Ano bang klase? Yes. Pintuan ng CR, pintuan ng banyo, klaseng pinto. Alam mo, kaibigan, yan ang sinasabi ko, kahit yung inilagay ninyo. Wala kasi sa Biblia, kapatid eh. Wala kasi sa Biblia eh. Meron. Wala sa Biblia. Wala sa Biblia na si Dadjun. O sige, basahin mo. Lunain mo na si Dadjun ay pagpupuksan ng pinto. Ayan, sige. Sige, eto sabi ko, kaibigan, gibana ka mo. Hindi mo kayang gibahin, sabi ko naman. Bakit? Na anong sitas, kapatid? Anong sitas mababasa? Anong sitas mababasa na kayo ay binigyan ng Diyos na authority na magbukas ng pinto? O, hindi nyo na masagot, Tatang. Natingin kayo sa kodigo ninyo. Wala kasi sa Biblia eh. Ay, 7-7 ng Marcos. Walang kabuluhan yan. Hoy, kagabuhan mo, wala akong kodigo. Wala akong kodigo. Sasabihin ko. Ay, napakabastos ng bata na ito. Napakabastos. Ayon kasi sa Biblia, sinasabi ko eh. Ayon sa Biblia ito sasabihin ko, huwag kang bastos kasi. Kaibigan, halakhat ka ng halakhat, puro kabastusan yung ginagawa mo. Nakasulat yan sa Apokalipsis. Ano ang susi na ibibigay ng Diyos sa tao? Tandaan mo to, hindi halakhat ka lang. Tandaan ninyo to, mga kaibigan nakakarinig. Ang susi na binibigay ng Diyos sa tao Sige, upang basahin nyo. magbukas ng pinto. Ay, tandali lang. Napakabastos mo naman. Kapatid na Dadjun, sana maintindihan mo yung edad ni kapatid na Jared. No? Iintindihin ko na lang kayo na hindi ko pinapatulan, hindi ko pinapantayan na yung unang sarbulan talagang Ano ba ito? pero hindi na. Brad, ganito ang susi na ibinibigay ng Diyos sa tao upang ipagbukas ng pintuan ay ang pangalan. Yung pangalan ng isang samahan o iglesia, yan ang susi upang mabuksan mo ang isang samahan, kaibigan. Yan ang susi. Eto, pagka binuksan na yan, na-register na yan sa SEC, may pangalan na, napangalanan na, nabuksan mo na ang isang samahang pangrelihiyon. Yun yung susi, yung pangalan, kaibigan. Pagkatapos, yung sinabi naman niya na buwang na niya, nasira niya, nabuwag na niya, hindi na niya mabubuwag kasi walang kakapagsara ng binuksan na isang sekta ng religion na iniregister. Yan po ang tindig ko. Kaya sinasabi niya, Ibig sabihin yan, kaibigan Dadjun, ibig ko sabihin lahat na nakarehistro sa SEC ngayon binibigyan ng susi yan.
Yes, kahit mali po yan. Susing pambukas ng pintuan yan. Ay! Susi, Naku, tatang, hindi ako papayag yan, tatang. Manloloko. Manloloko yan, tatang. Ay, ang tingin ko. Dajon. Manloloko yan. Yun ang aking Dari, sandali lang, stand. sandali lang. Ngayon. Dajon, sandali, Tatang, kung sandali para lang. sa'yo, kami Dajon. na demonyo, ibig sabihin, Dajon, kung lahat na yun na nakarehistro sa SEC, binibigyan ng susi, bakit magkaiba-ibang paniniwala? Nagdidebate pa dahil nga hindi nagkakaintindihan eh. Dapat yung binigyan ng susi, iisa paniniwala noon, iisa ang puno. Hindi nagkaiba. Mga kababayan at mga kaibigan, hanggang sa puntong ito mga kaibigan ay sarado ang kaisipan o pag-iisip o sinaraduhan na ng Diyos ng sanglibutang ito ang isip ng tatlong katunggaliko mga kaibigan. Hindi po nila nauunawaan ang ipinaliwanag ko na susi na ibinibigay ng Diyos sa tao. Mga kaibigan, ito po yon. Ang susi po na pambukas ng isang religion ay ang pangalan na ibinibigay sa tao. Maging masama o mabuti ang sekta na iyan, nabigyan siya ng susi upang ipambukas ng isang samahan mga kababayan. Ngayon, hindi nila maunawaan ang bagay nito mga kaibigan. Kaya ako nga sinabi doon sa isa kong kadebate mga kaibigan, malamang na abutin pa nga na 100 years bago ito ay maunawaan ng mga tao mga kaibigan, sapagkat pinatigas na ng Diyos ang mga isip ng mga tao ngayon. Wala na pong mag-a-adjust yan, wala na pong magsisikap na saliksikin ang katotohanan, kundi kung ano ang kinaaniban nila, sila na po ay mananatili doon habang buhay. Mga kaibigan, ang sinasabi ko pong susi na pangalan na ipambukas ng pintuan na hindi mabubuwag kahit sino man ay ang pangalan ng religion mga kaibigan na bubuksan ng kahit sinong tao na nagnanais na magtayo ng relihiyon mga kaibigan, sapagkat ito kapag na-register na po dito sa lupa ang samahang pangrelihiyon, automatic po yan nag-register din po sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa panahong aakyat ang mga tao sa langit, doon sila matitipon kung saan ang religion nila mga kaibigan. Yan po ay isang katotohanan. Panoorin po natin, ituloy po natin yung video. Itong tatlong mayayabang at nagmamagaling nagmamarunong na hindi naman makaunawa ng mga hiwaga ng Diyos mga kaibigan, ay hayaan na lang po natin sila masiyahan sa kanilang sariling pag-iisip. Tuloy po natin panoorin ng video mga kaibigan. Hindi ganun ang stand ko ha. Kung bakit napakarami, kung bakit Hindi kasi sabi mo, tinanong na kita yun. napapatawa tuloy si kapatid na Esel eh. Sinasabi mo, tatang, direkta kasi yung panluloko mo yan, tatang. Kung lahat ng nakarehistro, kagaguhan mo, Ay, Jared, binigyan gago mo. ka. Hindi panluloko ang sinasabi ko. Katotohanan sinasabi ko, Jared. Gago ka. Naman ko yan kay Soriano, ano? Dajon, ikaw itong nagsasalita ng hindi maganda eh. Ikon ka na, ano? Pinatulang ko na po siya. Hindi, Kapatid na Larry, dapat- pinatulang ko na po siya kasi hindi matigil-tigil eh. Hindi, Laban ako kay Pablo. Ang dapat yan, Gago Dajon, ka, kasi ano? Jared, tumahimik ka. Nagsasalit si Casilva pagkatapos ganyan ka. ano na lang, baka mamay ma-high blood ka dyan, atikihin ka eh. Huwag mo nang Di ba huwag mo nang hindi ko isisisi sa inyo mga kaibigan. Hindi ko isisisi sa inyo kung mahiblad ako. Yung ginagawa nito na batang ito, pagpasensyahan ko na lang daw, sabi ni Brad Esel. Okay, payag ako doon. Pero walang tigil, oh. Walang makakapigil sa kabastusan yan. Sige, ikaw kapatid ng Larry. Hindi, ang maganda dyan, kasi Okay na ba, kapatid na, kanina, sabi mo kasi kanina, Dajon, na kapag sa sunod nagkausap kayo, na may debate kayo, iwasan yung mga salita na hindi maganda. Sana yung halimbawa, magkausap naman kayo ulit ni Jared, tanggalin nyo na lang yung mga salita na gano'n, pati yung gago, alisin mo na lang. Oo. Salamat sa payo mo, kaibigan. Dahil hindi ako sanay na magsalita ng ganyan eh. Ginagamit ko na lang din yan, pambara. Alisin mo na lang kasi yan ang umpisa na medyo magtataas na ng boses. Siyempre, yung isa,
bigla namang iinit dahil sa ganun na sinasabi. Pwedeng gantihan na lang hanggang sa ang usapan, nahulog na lang sa ano yan, nahulog na, nauwi sa walang kapuluan. Kaibigan na Larry, marireview naman natin itong video na to, mapapag-aralan natin kung sino nga ba ang mga nagpapasimuno ng ganyang mga salita. Makikita po natin yan. Aminado ako, nagsalita na rin ako ng mabibigat na salita laban sa kanya, pero pinangsagot ko po yan. Dapat yan, pag mayroong halimbawa, may rules. Mga kaibigan at mga kababayan, hanggang sa puntong ito ay walang tigil si Larry Silva ng MCGI sa kadedepensa kay Jared. Mga kaibigan, binabalahura na nga ni Jared ang MCGI, dinedepensahan pa niya, kundi ba naman tanga itong Larry Silva na ito. Dapat ito mabigyan ito ng disciplinary action Tandaan po ninyo mga kaibigan, dinedepensahan niya yung isang nang babastos sa MCGI. Katotohanan po yan mga kaibigan, pansinin po ninyo. Ituloy po natin ang video mga kaibigan. Okay, Brad Esel, ito additional to our group na yung side comments, side attacks personally at saka sa group dapat maiiwasan sa susunod. Kasi may group name na yan may samahan na yan Ngayon, kahit ako ang pinakamaliit na samahan, i-request ko na pag umakyat ako dyan, hindi ako natuduwag talaga. Titindigan ko kung anong inihayag ng Diyos sa akin. Sinasabi kong inihayag ng Diyos sa akin sapagkat hindi ko alam itong sabihin kung wala akong pinagkukuhanan. Kaibigan na, etong first time namin magharap ni Jared na ganyan ang style ng usapan, ikaw mismo, para mag-enjoy naman tayo sa pakikinig, yung mga nakikinig is babawasan yung mga ganong side attacks na ginagawa niya. Sapagkat, pagka ganun lagi ang maririnig natin sa kanya at pababayaan natin ng 1 minuto, 2 minuto, ang mangyayari niyan, hindi ka ba magre-react? Magre-react, sino magre-react? Ganito na lang, kapag mag-usap pa kayo ulit, diretso na agad, huwag na yung marami pang paliwanag, para diretso na, para magpalitan na kayo agad ng salita. Mga kaibigan, sa punto ni Esel mga kaibigan, mali po siya na diretso daw. Ano po ang gusto niyang sabihin mga kaibigan? Diretso sarguhan, hindi po maganda yon. Ang maganda po ay maglalagay ng guidelines mga kaibigan. Ito pong si Esel, halatang walang kaalam-alam o kaya bobo lang talaga siya mga kaibigan. Ngayon, dapat pag-aralan muna niya. Hindi pa siya aral sa pagmo-moderator mga kaibigan. At ang level of mentality meron siya ay below average pa yata mga kaibigan. Sa katotohanan lang mga kaibigan, isa lang po natin yan na sa sarili niyang pag-iisip. Nakikita po natin na yan, below average po yung tao na yan mga kaibigan. Yan ang tinatawag nila sa classroom na raw 4. Yan si SLTV mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan mga kaibigan. Nakita nyo ang nangyari sa talakayan na ito mga kaibigan. Lumalabas na ang kanyang kakayahan o kahinaan mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Diba nandyan ka kaibigan na moderator? Minumonitor mo yung mga binibitiwan naming mga salita. Pagka yan ang gusto mo, diretso na. Hindi yan mapipigilan na diretso na. Kahit sa kanya, hindi rin niya mapipigilan. Sapagkat hindi mo naman kinukontrol. Pinababayaan mo lang naman. Lumalawig na lumalawig, pinababayaan mo lang naman. Kaya dapat sa'yo, dahil may timer ka, meron kang control. Ganito kaibigan suggestion. Meron kang, palagay ko, meron kang control dyan ng mic. Kung panahon ko yung magsasalita, para hindi siya makasingit kahit anong sabihin niya, i-off mo lang dyan yung mic niya Pagkatapos, ikaw naman, ganon. I-off mo naman yung mic ko, tapos ka na, kahit ano pang salitain ko, wala na. Ngayon,
kung sakaling nagkakagulo ang dalawa, i-off mo yung parehong mic namin, hindi na maririnig, ikaw naman ang magbibigay ng ruling. Tama pa ako, Kuya Larry? Tama yan, tama yan. Ganun lang po yun. Kasi nandyan sa iyo forum mo ito, kaibigan. Mga kaibigan, ang susunod na segment ng video ay ang tungkol sa aking pakikipagdebate sa Facebook noong 2019, mga kaibigan. Ito po ay nangyari noong first quarter ng 2019, mga kaibigan. At hindi nakatindig yung mga debatista o depensor ng mga MCGI sa tindig ko na mali ang bautismong lubog sa tubig. Mga kababayan, ang tindig ko na yan, mga kaibigan, ay nakarating sa Brazil, mga kaibigan. Nakarating po kay Brad Eli Soriano na ang bautismo ng MCGI na lubog sa tubig ay mali, sapagkat ang lubog sa tubig na bautismo, mga kaibigan, ay tungo sa kamatayan at tutungo pa yan sa impyerno, mga kaibigan. Kaya sinasabi ko ngayon, mga kaibigan, na ang MCGI ay walang maliligtas kahit isa dahil sa maling bautismo na lubog sa tubig, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan, nakasulat po yan sa Biblia. Hinahamon ko lahat ngayon, hinahamon ko lahat ang mga depensor ng MCGI, tumindig kayong lahat dyan, sapagkat kapag nakamatayan ninyo na nandyan kayo sa MCGI, tiyak, diretso kayo sa ikalawang kamatayan, mga kaibigan. Panuorin po natin ang video, mga kaibigan. Ito, kaibigan, ay tuloy ko lang ng konti. Nung nairita na yung mga nagkikipag debate sa akin sa Facebook, nag-text na sila sa Brazil. Ipinorward lahat sa Brazil. Ang dami nila. Ipinorward lahat sa Brazil ang mga mensahe ko, kaibigan, sa Facebook. Ngayon, pag mensahe, dumating ngayon ang mensahe sa akin. Hindi nila matindigan na ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa buhay na walang hanggan. Sinasabi ko doon sa debate na yan na mali yan. Ngayon si Brad Eli hindi sumagot, pero naggawa na siya ng order na tigilin lahat ang debate. Yan, tandaan niyan. First quarter of 2019 yan. Tigilin lahat ang debate. Bawalan lahat ng membro na magdebate. Biglang lahat ng mga Facebook accounts ng mga taga-MCGI na kumakalaban sa INC, biglang nag-shutdown lahat. That time, naggawa na ng order ang MCGI na huwag nang makipagdebate. Yan po ay katotohanan nangyari sa buhay ko, mga kaibigan. Mga kaibigan, yan po ang katotohanang nangyari, mga kaibigan. Kaya kayo pong mga taga-MCGI, members man o defensor ng MCGI na yan, mga kaibigan, nangyari po yan sa akin, kaibigan, sapagkat dumating na sa akin ang mensahe ng hiwaga tungkol sa tamang bautismo, mga kaibigan. Yan po ang panahon na gumawa ang MCGI ng memorandum circular na tumigil lahat sila sa pakikipagdebate hanggang ngayon, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, kahit i-check po ninyo sa history ng MCGI, ang panahong yan, mga kaibigan, ay malakas ang mga defensor, faith defenders ng mga MCGI na makipag-away sa INC. Grabe ang awayan nila tungkol sa religion, kaibigan. Pero nung sumingit naman ako, pinatigil na yung pakikipagdebate, sapagkat ang tindig ko ay mali ang bautismo ng MCGI, sapagkat yan ay tungo sa kamatayan, mga kaibigan. Ngayon, alam ni Soriano, mga kaibigan, na mali ang kanyang nagawang bautismo, kaibigan. 2019 lang po yan. Mapansin ninyo, eksaktong 2 taon lamang namatay na siya. Malamang, kaibigan, bago ako ilabas, kinuha na siya ng Panginoon, sapagkat hindi nga kami pwedeng magkasabay, kaibigan.
Ang kadiliman at kaliwanagan ay hindi pwedeng magkasabay, mga kaibigan. Tandaan po ninyo yan. Ang aking mga plano noon, nung itigil nila ang debate, hahanapin ko talaga ang Eli Soriano na yan at didebatihin ko sa kahit na anong paraan na makita ko ang kanyang muka. Subalit, kaibigan, hindi ako pinahintulutan ng Panginoon, ng Diyos na buhay, na magtagpo kaming dalawa ni Brad Eli Soriano, mga kaibigan. Yan po ang isang katotohanan nangyayari sa ngayon, mga kaibigan. Ngayon, sinasabi ko na nga na ang MCGI ay walang kaligtasan at walang maliligtas kahit isa. Mga kababayan, kung walang maniniwala sa sinasabi ko at walang titindig para depensahan nila or depensahan ninyo ang MCGI, mga kaibigan, papayag na lang ba kayo na maiimpyerno? Yan ang aking tanong. Sapagkat pinagsisigawan ng dating Brother Eli Soriano na kung may makita kayong mali sa kanyang religion ay lumayas kayo, sabi niyang ganon, mga kaibigan. Ngayon, hindi kayo lalayas, bahala kayo, sumama kayo sa kanya. Hindi namin kayo panghihinayangan, o ang Panginoong Diyos na tunay, mga kaibigan, hindi manghihinayang sa inyo kung hindi kayo maliligtas. Tandaan po ninyo yan. Kung sino sa inyo ngayon ang makakakayang tumindig at ipaglaban ang inyong pananampalataya, hanapin po ninyo ako, haharapin ko kayo. Tuloy po natin ang video, mga kaibigan. Ibig sabihin, natakot sa'yo. Hindi po natakot, kaibigan, kaso nga lang walang nakatindig, pati si Brad Eli Soriano, na ang bautismong lubog sa tubig ay tama. Ano ba yung bautismo na nalalaman mo? Yung alin po? Yung bautismo na nalalaman mo ayon sa Biblia, ano ba yung... Nakasulat po sa Biblia na nauunawaan ko na ibinigay sa akin ng Espiritu na nagbigay sa akin, kaibigan, ay ibubuhos na tubig. Saan yun? Hindi ilulubog. Saan yun? Instruction po yan ni Panginoong Hesus Kristo, kaibigan. Ikaw ibinigyan ng instruction? Nasa Bible po, kaibigan. Ano sites yun? Nakalagay po yata doon, dahil hindi ako biniyayaan ng pag-memorize. Ang nakalagay po yata dito, ganito. Yan ay para sa bagong tipan, mabubuhos na tubig. Yan ang para sa bagong tipan, magpasawalang hanggan. Yun po nakalagay. Alam mo, hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Oo, kaibigan. Sorry kaibigan na hindi ko naintindihan. May intindi naman ako, di ba? Pero si Kristo yung kasi, intindi ko, magkaiba lang tayo. Dali lang. Ngayon ito, sinasabi ko sa inyo na matali lang Eli Soriano na hindi niya natindigan yan. Alam mo, masyado kang mayabang. Sabihin mong... Salamat. Masyado kang mayabang, sabihin mo na hindi natindigan. Si Kristo binatisman, lubog sa tubig yon. Si Kristo. Yung mayaman na binatismuhan ni Felipe, lubog din sa tubig. Yan, kaibigan. Sinasabi mo buhos. Nagkaliwanagan na tayo na magkaiba tayo. Kung susunod ka at susundin mo na lang yung lubog sa tubig at yun na lang ang iisipin mong tama, masaya naman ako dun sa inyong tindig. Okay na yan, kung yun ang gusto nyo. Ang ngayon, isang bagong aral, ang aking sinasabi na mali yun. Ngayon, kayong mga nabautismuhan na, ay hahayaan na lang dyan. Dahil marami pa namang ipapanganak na tao, kaibigan. Kung ganyan ang tindig mo na masaya ka pala sa iba, ganyan ang paniniwala, huwag ka nang makikipagdebate kasi walang say-say. Hindi pwede, kaibigan. Hindi pwede. Kasi nga, Pero
Alam mo si Satanas masyado mataas ang vision eh. Masyado mataas ang lipat. Oh, yan na naman. Yan na naman. Nandun na naman tayo sa mga ganyan mga side comment. Yan nagkakaka. Ikaw nga nag-a-advise eh. Panatiliin mo naman umiwas sa mga ganyan. Hindi Diba? kasi, nakikita ko naman kasi, bilang mo naman, ang lakas ng loob mo sabihin na hindi natindigan ni Brad Eli Soriano. Unang-una naman, unang-una si... Mga kaibigan, katotohanan po ang aking sinasabi na hindi tinindigan ni Brad Eli Soriano ang tindig ko, kaibigan. Hindi siya lumaban sa akin. Katotohanan po yan, mga kaibigan. Ang kaso nga lang, yung mga mensahe ko sa Facebook, yung comments ko, mga kaibigan, pinapa-screenshot ko lahat at ipapadala sa kanya. Tiyak yun, nabasa niya lahat yung mga yan, mga kaibigan, sapagkat hindi lang po minsan nangyari yan. Sa loob po ng 2 buwan nangyayari yan, mga kaibigan. Matagal po na talakayan namin, bangayan namin sa Facebook. Mahabang panahon po yan. Umabot po ng 2 buwan yan, mga kaibigan. Kaya kung sasabihin natin na walang nalalaman ang Brother Eli Soriano, hindi po totoo yan. Sapagkat ang nakita kong katotohanan na nangyari, mga kaibigan, yung mga katunggali ko sa Facebook na ang bilang nila ay lumalagpas ng 20. Mga kaibigan, hindi po yan sabay-sabay. Minsan 10 sila, minsan 8, minsan 12. Ganun po yung mga lumalaban. Nagpapalitan na po yun. Nagre-revolve yun sa buong araw at gabi. Sa buong 24 hours. Magkakaibang oras silang sumasagot, mga kaibigan. Nasa 2 po yan lahat. Ngayon, mga kaibigan, nung mga mairita na sila dahil sinasabi ko doon sa aking mga mensahe noon na walang maliligtas na MCGI, sabihin nyo na kay Soriano, walang repair yang bautismo ninyo malibang umalis kayo dyan. Hindi mare-repair yan. Yan mga tindig ko noon, mga kaibigan. Ang lubog sa tubig na bautismo dyan ay walang repair. Kasi once na ni-repair ni Brad Eli Soriano yan sa loob ng samahan, giba ang buong iglesia niya. Bakit, mga kaibigan? Simula ng tao na magpa-member siya, lubog sa tubig na yan. Mare-repair mo ba yon? Umabot na ng libo-libo, almost millions na ang nabautismuhan na lumipas na at mga namatay na. Ngayon, ang binautismuhan niya naman ngayon, may repair pa po ba yon? Wala na po. Gibain niya yung kanyang iglesia at magtayo ng panibago, manggaya na naman siya ng panibago. Pwede pa yon, pero kung sabihin mo na i-repair yung MCGI, wala na pong repair yan, mga kaibigan. Ngayon, sa tao, ang repair naman ng mga member niyan, mga kaibigan, ay umalis dyan at magpabautismo ng bautismong tungo sa buhay na walang hanggan, bautismong tama dito sa Church of God, Born Again Christians, tungo sa kaligtasan. Yan po ang katotohanan dyan, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Kapatid na John, hindi namin kasi ikaw maunamaan dahil sabi mo hindi niya natindigan, wala ka namang talata, puro kasi ang sabi mo ay nasa Biblia. Ang hinahanap kasi namin yung nababasa sa Biblia. Okay, ganito kaibigan ha. Hindi sa walang talata kasi tinapit na natin dito sa channel mo yan. At binigay ko na yung mga talata. Yun, dun lang ang ginamit ko noon. Yung Gawa, 8:26 hanggang 40. Yung Roma, 1 hanggang Roma 6, 1 hanggang 22. May 23 yan pero hindi nakasali yung 23 yata. Ngayon kaibigan, yan ang ginamit kong pakipagdebate noon sa mga defensor ng MCGI. Mahirap Mag-isa kasi lang ako, 3 cellphone ang gamit ko kaibigan ha, 3 cellphone ang gamit ko, kaya nalaman ko na pinarating yan kay Brad Eli, kaya nung wala nang makalusot sa tindig ko, ang nangyari, gumawa na ng memorandum circular upang itigil na ang debate. Kunin ninyo ang history ng MCGI, mga kaibigan. Diyan na nagsimula na bawal nang makipagdebate ang mga membro.
Tama. Mga kaibigan, nananatili pa rin po ang kasinungalingan ni Esel, mga kaibigan, sapagkat inuulit-ulit pa rin niya na wala raw talata. Yan po, sinabi ko na naman ulit, isinagot ko na naman sa kanya ulit na mayroon, sapagkat wala naman akong ginagamit ng ibang aklat kundi Biblia, mga kaibigan. Kapag sinabi ko pong nasa Biblia, tiyak yun nasa Biblia, mga kaibigan, kasi wala po akong nabasang ibang libro. Wala po. Mula nung magbasa ako ng Biblia, yan na po ang aking nabasa. Wala na pong iba. Saan ako naman kukuha ng idea na manggagaling sa iba? Ngayon po, sinasabi ko rin na hindi ko memorize yung mga talata. Ngayon, kung ayaw nilang maniwala na nasa Biblia, ang sinasabi ko, di kalimutan na lang ang bagay na yan, di po ba? Kakalimutan na lang, wala daw pala sa Biblia di kalimutan na lang natin yan, hindi natin ipipilit, hindi ko po ipipilit. Bakit, kaibigan? Bahala po sila kung gusto nilang suriin ang sinasabi ko, sapagkat ito ay tungkol sa kaligtasan ng bawat espiritu ng tao, mga kaibigan. Etong si Esel, kaibigan, kapag pinaniwalaan ninyo yan at hindi na kayo nagsuri, tiyak yun, kaibigan, magagaya kayo sa kanya, malulubog din kayo sa dagat-dagatang apoy, mga kaibigan. Tuloy po natin ang video. Ayun, tama yung ginawa ni Bratile. Kasi yung kung ganyan din na naman, kagaya mo ang kausap, wala namang nasasabi na totoo. Sayang lang naman ang oras Sayang din ang oras. Kaya tama yung, kaya ito tanong ko sa'yo, Dajon. Sabi mo kasi, mali yung paraan ng bautismo ng MCGI. Kasi lubog sa tubig. Meron ka bang kahit isang sitas na may papakita na mayroong bautismo, mayroong binautismuhan ng mga apostol, nagbuhos ang paraan ng pagbabautismo? Wala naman po yung tinatanong mo, kaibigan. Apostol, nakuhos sa ulo. Hindi nakasulat sa Biblia, nakasulat sa instruction ng Panginoong Hesukristo, kaibigan. Alam mo, hindi mo naintindihan yung Hindi mo kaibigan, yan ka na naman sa hindi mo naintindihan. Hindi mo naintindihan yung pinasok mo. Hindi. Sabi mo. Iwasan mo yung hindi mo naintindihan kasi lahat tayo maaaring hindi nakaintindi, pati ikaw. Kaya yan nga ang sinasabi ng mga side attack na ganyan, iwasan natin kasi hindi mo naintindihan. Sino may sabi na ang intindi mo ay tama? Sabi mo kanina, mali yung paraan ng bautismo ng MCGI. Tapos ang pagkaalam mo kasi buhos. Ngayon, may isang sitas ba ng pakikita ka na yung bautismo ay buhos? Ako na. Kaibigan, Sige. instruction mismo mula sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo nasa Biblia. Sino binigyan ng instruction? Ikaw? Para sa lahat po yan, kung sinong makaunawa ay mapalad. Nagbigay siya ng instruction na ang bautismo ay buhos? Yes. Asan yun? Anong sitas yun? Nasa Biblia po, kaibigan, hindi ko alam ang sitas. Alam mo, ang tao kasi may guidance ng Espiritu Santo. Kaya nang ipakita yung sinasabi niya Kaya nang ipatunayan sa Biblia. Kaibigan. Sandali, huwag kang sumingit. Ikaw, puro ka daldal Puro ka daldal, wala ka naman palang alam. Marami kang marami kang maaatay na magdadala sa impyerno. Kaibigan. Hindi, totoo sinasabi ko. Totoo sinasabi ko. Marami kang madadala, maaakay patungo sa impyerno. Pero masasabihin mong Kapatid na Dajon. Yan ang gusto ko yan ang gusto ko. Kapatid na Dajon. Basahin ko ito. Sige, kaibigan. Ito, para may pag-uusapan tayo, no? Basahin ko Okay, itong sige, talata. Bakit gano'n? Ayan. Ganito ang sinasabi sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 20 hanggang sa 21.
basahin ko ng malinaw, no? Na ng unang panahon ay mga Swail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas. Saan? Sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayon. Nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa paglilinis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Yung naganap doon sa baha kay Noe, nalunod sila eh. Ibig sabihin, nalubog lahat. Nalubog. Walang hindi nalubog. Sabi dito sa 21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas. So, yan ang tinitindigan namin na ang bautismo ay lubog. Kasi kung nalubog yung mga tao sa pamamagitan ng tubig, naligtas si Noe, ganun din ang mangyari sa mga Kristiyano na sumunod kay Kristo. Kapag magbautismo, hindi wisik, kundi ilubog. Saka kapatid na Esel, nung Kaibigan, sandali. Para hindi ako matamon. Mga kaibigan, pansinin po natin si Larry Silva. Sumingit po siya na tinutulan ko po sapagkat matatabunan po. Hindi ko masasagot yung binasa ni Esel kung ganyan ang mangyayari. Si Esel naman, kaibigan, ay hindi niya sinasaway. Kaya nagiging magulo po ang usapan. Ganon pa man, mga kaibigan. Ito po ang sagot ko doon sa binasa ni Esel, mga kaibigan. Ang mga talatang binasa niya na sulat ni Apostol Pedro, mga kaibigan, ay katotohanan po na yan ay kahawig ng nangyayari sa panahong ito, mga kaibigan. Nakita mo, pinipilipit nila yung kahulugan ng mga talata na yan, mga kaibigan, sapagkat minana na nila yon na aral yung mga sinasabi ni Esel ngayon at napakaraming religion ngayon, mga kaibigan. Pinipilit nila na lubog sa tubig daw yung tama. Yan po ang stand nila, mga kaibigan. Isang batayan nila yan. Lahat yan sila, buong daigdig. Ngayon, tama po ba ang kanilang unawa tungkol sa bagay na yan, mga kaibigan? Ang sinasabi ko po ay mali ang kanilang ginagawa, mali ang kanilang unawa, pati yung mga naunang nagturo niyan, mali. Sapagkat tayo ngayon unawain natin, mga kaibigan, yang talata na binasa niya. Basahin po natin sa Biblia uli, mga kaibigan, ha. Ito po ang mababasa natin sa sulat ni Pedro sa unang Pedro kapitulo 3 versikulo 20 at 21. Babasahin ko po, mga kaibigan. Na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matiyagang naghintay nung mga araw ni Noe, habang ginagawa ang daong na noon ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. 21. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Yan po, kaunting paliwanag po ang gagawin natin dyan. Mga kaibigan, unahin po natin bigyan ng
paliwanag itong 21, second part ng 21 mga kaibigan. Ganito po ang nakasulat. Dito sa portion po na kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mga kaibigan. Yan po ang sinasabi ko na nakapaloob dyan ang hiwagang inilihim. Sa pamamagitan po ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay bautismo po yan nanggaling sa ating Amang nasa langit. Ang Diyos Ama ang lumikha ng langit at lupa mga kaibigan. Binuhay niya sa pamamagitan ng tamang bautismo mga kaibigan. Yan po ang nakapalihim po dyan mga kaibigan. Ngayon, ibinigay ng Ama sa Panginoong Hesukristo ang tamang bautismo na siya naman ibinigay sa tao. Yung pinagpahayagan mga kaibigan. Hindi lahat ng tao ay binigyan niyan mga kaibigan. Sa iisa lamang. Tandaan po natin ito mga kaibigan. Isa pong katotohanan ito. Ibinigay po ang tamang bautismo kay Apostol Pablo sapagkat iba ang panahon ng mga apostol at iba ang panahon natin mga kaibigan. Ngayon ang sinasabi ko, ibinigay na naman ulit ng Panginoong Hesukristo dito sa Church of God Born Again Christians ang tamang bautismo mga kaibigan. Ito na po ang binabanggit sa Biblia na ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo mga kaibigan sa pamamagitan ng tamang bautismo. Ang unang pagparito niya mga kaibigan ay noong panahon ng mga apostol. Sa pamamagitan naman ng tamang bautismo kay Pablo, kay Apostol Pablo mga kaibigan. Yan po yung nakalagay sa unang Pedro 3:21, second part ng 21 mga kaibigan. Ngayon, sa first part ng 3:21, at ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Bautismo po ang nagliligtas sa bawat espiritu ng tao. Wala pong ibang paraan. Nakasulat po sa Biblia yan na wala pong ibang daan, paraan. Kaya nga po, ang Panginoong Hesukristo ang daan. Nasa Kanya po ang tamang bautismo na ibinigay naman ngayon sa panahon natin dito sa Church of God Born Again Christians. Marami pa po tayong paliwanagan tungkol sa bagay na yan hanggang sa maunawaan ng maraming tao mga kaibigan. Atras po tayo sa versikulo 20. Na noon ay mga suwail nang ang Diyos ay matiyagang naghihintay noong mga araw ni Noe. Yan po, mula nung crucifixion mga kaibigan hanggang sa panahong inihayag ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita po natin, dumating po ang tamang bautismo kay Apostol Pablo, subalit ito po ay natalikod. Pag-alis ni Apostol Pablo mga kaibigan, natalikod po yung bautismo na iyan. Lumabas po ang napakaraming ganid. Yan po ang nangyari. Ngayon po, sa panahon ng paglabas ng Church of God Born Again Christians, inilabas na naman muli ang tamang bautismo mga kaibigan.
yang taon kung kailan inilabas ng Panginoon yan. Lahat po ng tao na nabubuhay sa araw na yan noong 2018 mga kaibigan ay hahatulan na ang lahat ng tao ayon sa bautismo, kung tama man ito o kung mali. Ituloy po natin ang versikulo 20. Habang ginagawa ang taong na noon ay kakaunti, sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang liwanag po niyan sa versikulo 20. Ang lahat ng nalubog mga kaibigan ay patay. Wawalo. Sabi po, ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Kaya ngayon po, lahat ng inilulubog sa bautismo ay patay. Kakaunti lamang po yung mabautismuhan ng tama, sapagkat mahigit 2,000 taon na po ang nakalipas. Puro lubog sa tubig po lahat. Tandaan po natin yan mga kaibigan. Yan po ang aking kaunting paliwanag, sapagkat marami pa pong video paliwanagan tungkol sa bagay na yan. Etong si Esel, wala daw akong talata. Hindi na po ako magbibigay ng talata, sapagkat lumipas na po ang panahon ng paglalabas ng mga talata. Lahat po ng talata ng Biblia ay napag-usapan na. Alam na nila yan mga kaibigan, nandyan lang yan. May talata po sa Biblia, kaso nga lang hindi ko na kailangan ilantad pa sa kanilang lahat, sapagkat sila ay alam din nila nandyan lang. Tandaan po natin, ang mga banal na bagay ay bawal ng Panginoon na ibigay sa aso. Ano po itong aking mga katunggali mga kaibigan? Di ba mga aso ang mga ayan? Bawal po ng Diyos na ako magbigay. Maliwanag po yan na yan ay katotohanan nakasulat sa Biblia mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Pwede ba? Sandali lang. Una ako nakapasok eh. Matatalunan ako niya. Hindi, pwede naman ikaw pagkatapos ko. Nung maputos mga ni Felipe ang bating, lumusong kapwa sila, lumusong kapwa sa tubig. Nung si Kristo binaptismo ni Juan Bautista, ni Juan Bautista, lumusong din sa tubig. Lumusong talaga. Ibig sabihin, lubog, immersion. Baptiso kasi sa Griego yun eh. Ibig sabihin ng baptiso, immersion, Okay na? lubog sa tubig. Okay na? Kaya, dito mo, sasabihin mo mali yung mga ganun pala, nasa Biblia yan. Okay, ako naman. So, Kaibigan, matatabunan ako sabi ko kasi Wala naman sa Biblia sinasabi O, kasi pangatlo na, natabunan na ako tuloy. Hindi ko na nasagot. sige, tuloy mo na. Huwag mo nang Kaya habaan pa. ituloy ko. Tama po yung talata na ibinigay sa sulat ni Apostol Pedro. Ayan o, may talata na ako ha. Gagamitin ko yon. Yun po ay kalarawan ng mga nangyayari ngayon, na lahat ng mga nilulubog sa tubig pala sa bautismo ay patay. 2 bautismo ang inilalahad ng talata na ibigay ni Brad Esel. 2 yan. Yan po ha. Tamang-tama yung kanyang talata. Ngayon, wala akong talata. Meron, gagamitin ko yung talata ni Brad Esel. Binasa niya, 2 po, yung pagkalubog ng tubig, lahat ay namatay. Paliwanag po, lahat ay namatay dahil nga yung nalubog sa tubig na bautismo patay sa espiritu. Hindi yung kaluluwa ang namatay, yung espiritu ang itinanim ng Diyos sa puso ng tao. Yan ang pinapatay ng lubog sa tubig na bautismo, kaibigan. Maling interpretasyon yan. Ibig O, sabihin, yan. mga kabiblia yan. Ito ngayon. Nasa Biblia yan.
Yan ang ating pagkakaanuhan ngayon. Paghihiwalayan, magkahiwalay tayo ng unawa, maghiwalay tayo ng pananampalataya. Masaya ako na dyan na lang kayo mga kaibigan. No problem. Huwag niyo paniwalaan niyo sa akin kasi Kapatid na Esel. Kapatid na Esel. Bro Esel, sa susunod, pagka ito si Dajon, may gustong pumasok, huwag mo nang papasukin, sayang ang oras. very good ka kaibigan. Hindi naman Wala ako. naman sa Biblia sinasabi mo. Hindi naman ako. Sayang ang oras. Hindi naman Dapat ako dito, Sayang talaga. dapat dito. Hindi mag-uusap-usap Dapat dito. kayo. Wala akong kontra sa inyo. Kayo lang. Ako Tama kasi sa Biblia sinasabi namin, di ba wala sa Biblia sinasabi mo. Wala sa Biblia sinasabi mo. Ano bautismo? Mga kaibigan, dalawang taga-MCGI po yan, mga kaibigan. Si Romel, MCGI din. Si Larry Silva, MCGI din. Wala daw sa Biblia ang aking sinasabi. Kalukuhan at katangahan at kagaguhan ang kanilang sinasabi na wala sa Biblia, mga kaibigan. Hindi lang po kasi sila makatindig sa aking sinasabi, mga kaibigan. Napapamalian ko po sila. Kaya ngayon, hindi na raw nila ako papapasukin. No problem, mga kaibigan. Ayaw nilang makaalam ng katotohanan, ayaw nilang tindigan ang kanilang sarili. Wala pong problema sa akin yan, mga kaibigan. Ngayon, para sa kanila ba ang kaligtasan na binibigay ng Diyos? Baka hindi po. Sapagkat ayaw nilang makipagtalakayan ng tama. Ituloy po natin ang video, mga kaibigan. Ang bautismo, hindi pumapatay ng espiritu. Kailan namamatay ang espiritu? May mababasa ka sa Biblia, namamatay ang espiritu? Oh, may mababasa ka sa Biblia, namamatay ang espiritu. Sasagot mo ba ako? Immortal ang espiritu, hindi namamatay yun. Mali na po ang sinasabi ni Romel, mga kaibigan. Ng espiritu daw ay immortal. Nababasa po kasi sa Biblia, mga kaibigan, na ang espiritu ay immortal. Subalit, mga kaibigan, sinasabi ko po, ang maling bautismo na lubog sa tubig ay napapatay ang espiritu na nasa loob ng puso ng tao. Bakit ko sinasabi yan, mga kaibigan? Sapagkat ang espiritu ng tao na nasa loob ng puso ay yan ang aakyat sa ikalawang langit, mga kaibigan. At pagharap ng espiritu na yon sa karehan ng ating Panginoong Jesucristo, makikita po yan ng ating Panginoong Jesucristo kung ang espiritu na iyan ay buhay o patay. Sinasabi ko ngayon, mga kaibigan, ang mga nabautismohan ng maling bautismo ay patay. Ganon din ang bautismo ng Roman Catholic Church. Mali rin po yan. Patay din lahat sila. Subalit, mga kaibigan, inihayag na ng Diyos ang tamang bautismo dito sa Church of God Born Again Christians. Ang tamang bautismo, mga kaibigan, na bumubuhay sa mga patay. Katotohanan po ito, mga kaibigan. Ang bautismo dito sa Church of God Born Again Christians ay bumubuhay sa mga patay. Mga patay na pinatay ng bautismong lubog sa tubig, mga kaibigan. Yan po ang layunin ng ating Panginoong Jesucristo. Matyaga pong naghintay ang ating Panginoong Diyos mula nung pagkatapos ni Apostol Pablo hanggang sa panahong ito. Mahigit 2,000 taon po na naghintay ang ating Panginoong Diyos. Bago niya ihayag ang tamang bautismo, mga kaibigan. Yan po ang nakapalaman sa unang Pedro 3:20 hanggang 21, mga kaibigan. Ituloy po natin panoorin ng video. Pinapatay sa bautismo, ang pinapatay sa bautismo, yung datinang pagkatao. Yun ang pinapatay sa bautismo, yung nasamang pagkatao, hindi yung espiritu. Espiritu na binibigay nandiyan sa bautismo. Sabi yun, papatay.
Hindi papatay nito ba yun yan? Mga kaibigan at mga kababayan, lumalabas na po sa bibig ni Romel ang aral ni Soriano na mali, mga kaibigan. Kopyang-kopya niya ang mga turo at katuruan ni Brother Eli Soriano tungkol sa bautismo, mga kaibigan. Lumalabas na po sa kanyang bibig. Mga kaibigan, tandaan po natin ang mga sinasabi ni Romel tungkol sa bautismong ito, tungkol sa espiritu na yan. Aral po na nakopya niya kay Brother Eli Soriano na yan ay mali, mga kaibigan. Tandaan po natin yan, mga kaibigan. Pagpatuloy po natin yung video, mga kaibigan. Sasagot po ba ako? Ako sumagot ka, ang gusto kong sagot mo, mababasa sa Biblia. Pag hindi mababasa sa Biblia, huwag mo nasagutin. Nabasa nga sa Biblia, kaibigan, ilabas mo, Brother Seth. Mamamatay mo. Ilabas mo. Mabasa nga sa Biblia. Asa, sige, sabihin mo. Yung nilabas Sige, mo labas kasi mo na, talaga. kaibigan. Sige, basahin mo. Mamamatay ang espiritu sa autismo. Ay, Sige, kalokohan. sige. Basahin mo. Sige, basahin mo. Ah, Kung ganito meron lang espiritu na sasabihin mamamatay ko. doon. Wag na natin May pilitin espiritu sa na inyo. mamamatay doon? Wag na natin pilitin sa inyo na Hindi, basahin mo talaga. Ay, nako. Talagang hindi mo kayang pilitin dahil wala sa Biblia sinasabi mo. Wala sa Biblia yan. Wala sa Biblia sinasabi mo. Alam mo, ilang taon ka na ba, Dajon? Dajon, ilang taon ka na ba? Natanda na po ako. Malapit na ako mag-70. Eh, biro mo, ilang Ayun na, wala talaga. Hindi ko pa. Mr. Dajon. Hindi ko lang din sa'yo hinihikaya na maniwala. Hindi, Mr. Dajon. Hindi ko kayo hinihikaya na maniwala. Sabi ko, masaya na lang Diyos. Masaya na ako kapo, nandyan na kayo, di ba? Pero, ito ang paraan, mga kaibigan, ito lang ang paraan para mailabas ko yung aking gustong ipangaral sa buong daigdig. Ngayon, ang advice mo, Laris Lima, na hindi ako papapasukin, okay lang, no problem. Bakit? Meron naman po akong sarili. Ito si Romel, oh, isa na naman itong pareho ni Jared. Oh. Kaibigan Romel, kabastusan yan. Eh, ikaw rin naman sumisingit eh. O, tinan mo to. Lahat kayo, nung una pa natin mag-usap, ganyan mo ako. Di sinabihan kita bastos. Ano, Romel? Kapatid na Bastos ang Dajon, Ang piling mo kasi, ang bastos. Bastusan ba talaga gusto mo, Romel? Bastusan ba? Ang piling Bastusan ba ang mo kasi, kailangan mo? Bastos ka talaga, Romel. Isa na ang piling mo kasi, pag sumingitan ka, bastos na. Pero pag ikaw sumingit, hindi na bastos. Ano yun? so, Anong Okay, piling mo? pasensya na kayo mga kaibigan ha. Pasensya na kayo dahil nga ang hinahanap natin Mute mo na yan, mute mo na yan. Wala naman sa Biblia, sinasabi nila eh. Okay na, bastos ka talaga. Mga kababayan at mga kaibigan, hindi na po tayo kailangan magtaka pa sa mga pag-uugali ng mga MCGI, mga kaibigan. Ako mismo ang magsasabi, napakaraming bastos po na MCGI. Hindi naman po lahat. Subalit, mas marami po ang bastos dyan sa MCGI na yan. Bakit kaya, mga kaibigan? Katotohanan din po ang aking sasabihin. Namamana lang po nila sa kanilang puno yan. Wala pong pagmamanaan iba, mga kaibigan, dahil ang mga magulang ng mga tao na yan ay hindi magtuturo ng ganyang pag-uugali. Sa religion po yan namamana ang kabastusan, mga kaibigan. Tandaan po natin yan. Ituloy po natin ang video. ano pa bang magagawa namin? Kaibigan, ang sa akin kasi wala akong balak na umalis sa MCGI sapagkat maganda ang aral, di po ba? Dahil nakaanib nga po ako dyan. Ngayon, nung napagbigyan ako ng pagkakataon na bumasa ng Biblia, yun naman po ang kaunawaan na ibinigay sa akin ng aking espiritu. Yan po ang binigay. Ngayon, nung nabasa ko yan, ay tumindig na ako. At gusto kong liwanagin sa MCGI na yung nabasa ko, yung unawa na nananalaytay na sa akin ay iba dun sa kanilang
doktrina, yung bautismo mali. Oo. Yan ang sabi ko. Walang Para- nakatindig dyan para na sa'yo- napatunayan nilang tama sila. Para sa iyo kasi kapatid, mali yung tubig na bautismo. So hindi na natin pagtalunan yan kapatid na Dajon, walang kauuwian yan. Kasi hindi namin tatanggapin yung paliwanag mo dahil hindi nga unang-una hindi namin nauunawaan dahil wala ka naman sitas. Pangalawa, talagang hindi totoo yan para sa amin. Meron sitas kaibigan, uulitin ko. Meron sitas kaibigan, uulitin ko ha. Para sa lahat. Unawaan kapatid na ninyo. Dajon, meron kang sitas, Roma chapter 6 verse 1 hanggang 22 ka mo, pero wala, hanggang ganun lang, hindi mo naman ilatag kung asan para basahin. Ito ipabasa Kaibigan. Pakahaba na yon. Oh, kaibigan, eto, di ba, Ano sinasabi ko para sa yan. amin, hindi talaga totoo yan. Wala na sitas, labas na sitas. Ano, teka, binigay ko na ang talata, ha? Binigay ko na ang mga talata. Hoy, Romel, tumahimik ka, ako ang kausap. Basta talata na. Kaibigan, binigay ko na ang talata. Roma 6, 1 hanggang sa dulo niyan. Pagkatapos, Gawa 8, 26 hanggang 40. Yan, sinabi ko mga talata, kaya huwag ninyong sasabihin na wala akong talata. Pwede natin buksan yan, pagdubatihan yung bagay Ang na yan. sinasabi kasi ni Ngayon, kapatid na Dajon, para maunawaan po ninyo, ang sinasabi kasi ni kapatid na Dajon na talata niya, yung 16-22 sa gawa, na kung saan ay si Pablo pinatindig ni Ananias para magpabautismo. Dahil pinatindig, kaya nagtindig daw si Pablo at binuhusan. Yun ang pagkaunawa niya. dalawa po yung kaibigan, nasa 9 yung isa, di ba? Gawa 9. Dalawa yan. Dalawang beses sinulat sa Biblia. Oo. Ay, Dajon. 9, yung isa, tingnan mo, nasa 9 yung isa. Alam mo yun binanggit mo sa akin nung nakaraan yan, kaibigan. Nasa 9 yung isa. Dajon, sandali lang. Kanina Okay. sinabi mo, Dajon, kanina sinabi mo na hindi natindigan ni Brad Haley yung bali parang doktrina mo. Hindi natindigan. Bakit nagkausap ba kayo? Kaibigan, sinabi ko, marami ako, mga 20, may 20 ang kalaban ko sa kahit sa Facebook. Kahit Sa isang Facebook, libo. kaibigan. Hanggang, sandali lang, sinasagot kita. Pwede? Ngayon, sabi ko, pinipilit ko sila na dalhin kay Brad Eli sa Brazil. Nakatype lahat yun. Dalhin nyo sa pamunuan sa Brazil yan. Sinasabi ko. Dahil ito, ngayon, naka-establish kami ng pag-uusap-usap, di ba? Ay kailangan dalhin na natin kay kapatid na Eli. Yun na ang nagiging nila. Pagkatapos nung sumasagot sila, yung mga sagot na ni Brad Eli, ang dinadala na nila sa akin, kaibigan. Wala, intindihan mo. Paano mo naman nasabi hindi natindigan? Oo. At Kaya saka, nga kaibigan, hindi kami nagkaliwanagan. Hindi nilang paliwanag sa akin na tama yung lubog sa tubig. kapatid na Dajon, paano mo nasabi na tindig ni Brad Eli yun? Kaibigan, yung mga kadibati ko dito, hindi na sila makalusot. Hindi na sila makalusot, kaya dinala na nila kay Brad Eli yan. Alam mo, hindi dahil sa hindi makalusot, sa amin niya, maaaring sinasabi mo, hindi kami makalusot, pero hindi namin tinatanggap yan kasi hindi hindi maliwanag yung paliwanag mo kapatid, sa totoo lang. Okay kaibigan, nandyan na tayo. Ito sa live chat, hindi nila nauunawaan yung paliwanag mo Okay kaibigan, kahit sa live chat, kahit saan, no problem. Hindi ko problema na mayroon o walang makaunawa sa aking sinasabi. Ang aking stand ngayon is, dahil sa matanda na ako, wala na akong panahon para magpayaman pa dyan sa religion na yan. Ngayon, ating mga YouTube recorded dialogues na ito ay gagamitin ng susunod na saling lahi, kaibigan. Sorry kayo kung hindi kayo mapasali doon sa sinasabi kong kaligtasan na yan. Sabi mo kanina, yung bautismo sa lubog, nalubog sa tubig, nakakamatay, di ba? Yes! Ibig ba sabihin nung binautismohan si Kristo, namatay si Kristo?
Natural. Namatay si Yes. Kristo, namatay si Kristo nung Yes. binautismuhan? Saan yun? Saan pa nabasa na namatay si Kristo nung binautismuhan? Kaibigan, ang Kristo ng Diyos ay inilubog sa tubig ni Juan Bautista upang siya ay bababa sa kalaliman upang masundo niya ang mga natutulog sa kalaliman. Kaya Bro Isel, binautismuhan siya ng lubog sa tubig upang siya ay mapasali siya sa mga espiritong nasa kalaliman. At ang pangyayari, sandali lang kaibigan, tapusin ko lang. Kapatid, naunawan na namin. Hindi lang, sandali lang. Nabautismuhan ka na sa tubig, meron kang tungkulin na pupuntahan gaya ni Kristo. Kaibigan, ayon sa Biblia ito, si Kristo ang huling babautismuhan na lubog sa tubig. Yun po ang ating mensahe ng Diyos. tingnan mo, Saan, kapatid, tingnan mo. saan na sinabi ang huli? Bakos ang Tingnan mo, baliktad tingnan mo, binautismo kay Kristo. Oh, tinan mo ito Ito saan talata ka mo? Hindi ko nga alam, di ba? Ngayon, sasabihin ko lang, bahala kayo maghanap. Nasa isinulat yan ni Lucas. Wala yan, Ay. kapatid na tayo. Wala. Kaisel, Mayroon. Isinulat yan ni Lucas. Kung meron kapatid na tayo, sige, ilatag mo. Hindi Hindi ko nga alam. Walang sinabi Hindi ko alam. na si Kristo ay huling binautismuhan sa lubog. Walang talata. Ano hindi mo alam? Walang talata. Bakit mo ipipili? Pasensya na kayo. Hindi mo may Kaisel. Pasensya na kayo. Basta na sa aklat ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, magagaling kayo. Magagaling kayo Ngayon, kung tatanggi kayo na pag-aralan ang aklat ni Lucas, yung Lucas hindi yung gawa. Kung tatanggi kayo na pag-aralan yung aklat ni Lucas upang makita ninyo ang sinasabi ko na ang tamang huling ilulubog ay ang Panginoong Hesukristo, yan yung tama. Tutulbukan niya yung lubog sa tubig. Saan mo nabasa Pero yun? tingnan nyo nangyari Saan mo nabasa yan yun? bago siya mangaral. Nangyari Alam mo, yan ang unang- bago siya mangaral. John, ang unang binautismuhan si Kristo. Siya ang una. Ngayon, baliktad yung sinasabi niyo. Mga kababayan at mga kaibigan, tinutulan ko po kaagad si Larry Silva. Si Larry Silva po ay isang MCGI. Siya po ay isang faith defender ng MCGI sapagkat lagi siyang dumidebate na ipinagtatanggol ang pananampalatayang MCGI, mga kaibigan. Yan po ang aking pagkaalam sa kanya sa ngayon, although hindi pa niya inaamin na siya ay defender. Ang kaso nga lang po, lagi po siyang dumedepensa para sa pananampalataya ng MCGI. Mga kaibigan, tinutulan ko po kagad yung sinasabi niya na unang binautismuhan daw ang ating Panginoon Hesukristo sa lubog sa tubig, mga kaibigan. Sinasabi ko po sa inyo, mali po yan, mga kaibigan, sapagkat ang ating Panginoon Hesukristo ay binautismuhan nga po siya ng lubog sa tubig, kaso ang tama po ay siya na dapat ang huling bautismuhan ng lubog sa tubig. Nakasulat po iyan sa Lucas, mga kaibigan. Ituloy po natin ang video. Mali ka. Sinasabi mo, huwag ka mo lang sumingit. Sigit ka na sigit eh. Ang sabi mo, si Kristo ang huling babautismuhan. Siya nga itong model ng tao eh. Siya yung model ng Kristiyano. Siya una binautismuhan ni Juan Bautista. Saan mo naman sa anong talata yan na si Kristo ay huling babautismuhan? Mali ka, kaibigan. Kung bakit ako Di, sumisigaw. Pasensya ka na. Sandali lang ako na. Saan? Sasagot na to, Ito ito nga, sasagot na ako. O, ikaw muna, kaibigan. Tapos ka na. Sabi mo kasi, si Kristo ang huling babautismuhan o binabautismuhan. Ngayon, sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 3, si Kristo ay binautismuhan ni Juan Bautista.
Para sa ano ko lang, siya pinakaunang binautismuhan kasi siya yung ano eh, siya yung bali model ng Kristiyano eh. Ngayon ito, sinalungat mo, sabi mo, siya pinakahuli, nababautismuhan. Saan yun? Saan natin mababasa yun? Ako na. Pwede. Sige. Okay. Tingnan mo kung bakit sumisigaw ako na mali ka, sabi ko kaibigan. Nakasulat sa Biblia na ang Juan Bautista ay nagbabautismo na siya. Nagbabautismo na siya na nagbabautismo ng lubog sa tubig. Therefore, mga nauna ay lubog sa tubig. Kaibigan, take note sa sinabi mo ha. Mali ka, sabi ko, mali nga. Sapagkat nung dumating ang Panginoong Hesus Kristo, naglalakad siya, papunta siya kay Juan Bautista sa Ilog Jordan. Binautismuhan siya. Pagkatapos niyang bautismuhan, sabi mo una, Pagbibigyan pwede, halimbawa, pagbibigyan kita, si Juan Bautista, hindi. Sabi mo una, Pagbigyan kita, si Juan Bautista, nagbautismo na. Ngayon si Yesu Cristo, binautismo na. Pagbigyan kita na hindi si Cristo ang una. Pero, yung sinasabi mo na si Cristo ang huling binautismuhan, saan sitasyon? pagkatapos mabautismuhan si Kristo, kaibigan, may binautismuhan pa ba si Juan Bautista? Bakit? Si Juan Bautista lang ba ang bumabautismo? Kaibigan, kwento ng Biblia yan, kaibigan. Hindi. Ang Kwento tanong ng ko Biblia sa'yo, yan, kaibigan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sige, diyan si ka na. O, diyan ka na. O, tapusin na natin yan, ha. Diyan ka na. Okay na. Payag na ako dyan. Sandali, Payag na ako dyan. Basta yung paniwala ko, tiyan nga. Hello. Roisel. Ako'y lubat na. Alis na ako. Mag-out na ako eh. Sa susunod, sana, kung pakiusap ko, kung itong klase ng tao na papasok sa ano mo, magkakalat lang ng kademonyuhan sa internet, huwag mo nang papapasukin yan. Oo, ako nang papasukin yan. Kawawa yung makikinig na sa maniniwala. Walang alam. Ignorante sa Biblia. Parang si Kibulo ito. Ignorante. Puro kwento. Sayang ang oras nito. Kaya itong tao na to, pag pinapapasok mo pa ito, lugi ka talaga kay Isel. Wala kang mapupulot na mabubuti rito. Puro ka ignorantihan ang sinasabi. Puro ka mangmangan. Walang alam. Tinututulan yung bautismo ng Biblia. Mga kababayan at mga kaibigan, ignorante daw ako sa Biblia, mga kaibigan. Napamalian ko lang po siya sa kanyang tindig na ang Panginoong Hesukristo ay siya daw ang unang binautismuhan ni Juan Bautista, mga kaibigan. Napamalian ko lang po, nakita nyo kung anong mga lumabas na sa kanyang bibig, mga kaibigan. Ang sasama na. Ganyan po ang mga MCGI defenders, mga kaibigan. Ang sasama ng mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Kapag naipit mo sila, ang sasama ng mga lumalabas sa kanilang mga bibig, mga kaibigan. Maliwanag po na mali ang kanyang sinabi na una daw ang Panginoon Hesukristo sapagkat siya daw ay model ng Kristiyano daw. Mali po yun, mga kaibigan. Ngayon, mga kaibigan, anuman ang inyong pagkaunawa ay nasa sa inyo na po iyan. Kung sino man ang gustong magtanong o makipagtalakayan sa akin, mga kaibigan, mayroon din po akong channel upang doon tayo mag-usap-usap. Mga kaibigan, hanggang sa panahon na makatanggap ako ng mga mensahe ninyo, nakahanda po akong makipagtalakayan kahit kanino sa inyo, mga kaibigan. Ang sinasabi ko sa ngayon ay walang kaligtasan ang mga kaanib ng members Church of God International na tatag ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Kahit isa. Bakit ko sinasabi yan, mga kaibigan?
dahil sa masamang bautismo na bautismong lubog sa tubig, mga kababayan at mga kaibigan. Hanggang dito na lamang po muna ang ating video na ito. Maraming salamat sa inyong mga nakasubaybay at maraming salamat sa mga makakapanood nito at maraming salamat sa ating Panginoon. Amen. Nakakamatay daw. Pero mo, si Kristo namatay daw ng pinautisman. Pumunta daw sa kaliliman, sa kalaliman para pangaralan yung mga taong namatay sa panahon ni Noe. Nangangaral pa sa Kristo eh. Bago pinako sa cross, bago siya pumunta sa kaliliman. Tapos itong sinasabi nito, ligaw na ligaw to eh. Matanda na, 3 bulati na lang ang ligaw. Hindi nakapirma nito. Nangangaral pa ng kademonyohan to. Pero ba ikaw, Hindi niya alam yung talata. isip ka. Kasi yung mga talata na binabasa mo, hindi mo Hindi naman yan ang tunay na dahilan. Hindi mo naiintindihan, binibigyan mo ng kahulugan. Siguro kaya ka umalis yan si Jedi. Gusto mo magtayo ng sarili mo. Siguro may plano kang yumaman. Si kapatid na, Gusto mo nga magpayaman. Kaya umalis ka sa CGI. Lalaban ka ba sa akin, Larry Silva? Lalaban ka ba? Wala ka na ng isa, nagalit ka na. Wala ka sa sumiran. Ang ko, magagalit. Dahil John, hindi ako pumapato na si Raulo. Tingnan mo, sino si Raulo? Ako?
Ay, salamat. Ay, naku, tama na yan. Oh, salamat sa iyo. Tama na yan. Tama na yan. Huwag nang patulan yan. Wala, lahat kayo. Kapatid Hindi na ako pumapatol. Hindi ako pumapatol kasi maawa ko sa'yo eh. Maawa ko sa'yo. Kaya ako'y lubat na, alis na ako, mag-out na ako. Salamat kay Isa, salamat sa naman sa ano, sa Nasa Biblia ko sabi yan. Nakakausap niyo pa yan. Kakasana pa kayo. salamat sa kapatid na Ang ganda lalaki ko pala. Mute mo na lang. I-mute mo na lang. Narinig ko thank you. Oo, baka mahawa pa. kapatid na sino itong kapatid na Tad? Sino itong Thank you, alis na ako. Mahirap ka sabihin ano yung oo. Ayan. Okay. Ano may paglilipad namin sa'yo? Kapatid na Melanie. Tad. Ako po yung yung Melanie Bobar para sa kaalaman ni Tatang Dadyon. Okay, kaibigan. Buti na, abutan mo ako dito kasi buti na lang hindi kita minamam kasi kung minamam kita, sandali lang. Tad. Buti na lang hindi ako nag-comment sa iyo ng ma'am kasi Melanie kasi yung pangalan mo, kaibigan na. Hindi maganda. Wala laki po ako, ginagamit ko lang po yung wala kasi akong yun yung nagamit ko ng account kaya doon ko na tinuloy. Oo. Walang problema yon, kapatid na Tad. Alam mo, Pwede kapatid, po lumipat ako ng papasok ulit ako kasi sira yung insert ng ng earphone ko. Lilipat lang ako ng ibang phone. sige. Kapatid na Romel, meron ka pa bang meron ka pa bang gustong ibahagi? Kasi si kapatid na Milo, alam mo kapatid na Milo, kung bakit yung pinapasok si kapatid na Dajon ay dahil nagka-debate po sila ni kapatid na Jared kanina. Ayan. So tama ka, panggulo talaga kasi pipilit niya yung kanya, wala tayong magagawa doon, ipipilit niya wala naman talata. May mga pumapasok dito, ewan ko kung sino sila, kapatid na Romel. Sino ito si T. Cruz? Hello, kapatid na T. Cruz? Sabihin pa naman yung bautismo nakakamatay ng pinapatay yung espiritu ng Diyos. Unawa sa Biblia yun. Yung espiritu hindi nakamatay yun. Omel, pagdebatehan na lang yan, hindi yung magaganyan-ganyan ka. Ay, hindi na kita din kasi wala naman sa Biblia sasabihin mo Hindi na. Kapatid na T. Cruz, Hanapin ka ng talata, sasabihin mo. naka-mute. Hanapin ka ng talata, sasabihin mo. Hindi mo na kayang ipagtanggol ang religion mo, kaibigan. Tumahimik ka na lang. Hindi na. Hindi mo Tumahimik ka na lang kasi bawa. Ay, hindi mo to channel para patahimikin mo kung ikaw ito narinig. Kasi wala sa Biblia sinasabi ko. Si Kristo na uling babautismo. Si Kristo unang binautismo sa tubig. Maliwanag mo punta sa Biblia yun. Hindi ko na nagkakausap ko yung tao na yan. Kapatid na TJ Cruz, pwede magpakilala ka kung sino itong si TJ Cruz? Bakit? Kasi Pierce Cup yung sa'yo ko na